Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig nina Ezra at Russell. Ilang beses nang napabuntong hininga si Ezra nang matapos niyang mabilang ang mga perang kanyang naipon mula sa mga sidelines niya. Ano ba yan? Kulang pa rin? Namumroblema niyang saad. Kung ibenta ko na lang kaya ang katawan ko. Pero syempre, asa naman nagagawin ko yun? Napangiwi ang dalaga sa kanyang sinabi. Nabigla si Ezra nang pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na si Enzo. Ate, makakapag-aral pa po ba ako? Inosente, ngunit mababakas ang lungkot sa boses ng bata. Tinitigan ni Ezra ang nakababatang kapatid at hindi mapigilang makaramdam ng lungkot. Sinanyasan niya si Enzo na lumapit sa kanya at maupo sa tabi na kaagad namang sinunod ng bata. Ano ka ba? Makakapag-aral ka, Enzo! Niyakap niya ang kanyang kapatid. Hindi mapigilang makaramdam ng awa si Ezra sa kapatid dahil alam na alam ng dalaga kung gaano kagusto ni Enzo ang muling makapag-aral. Huwag ka mag-alala ha, gagawa ng paraan si ate. Talaga, ate? Nabuhayan ang mga mata ni Enzo sa binanggit ng dalaga, saka siya mahigpit na ginantihan ng yakap. Salamat po ate, the best ka talaga. Nasa ganoong posisyon sila nang biglang pumasok ang kanilang ina na si Celia. May bahid na pamumula at pamumugto ang mga mata dulot ng pag-iyak. Tumabi si Celia sa dalawa niyang mga anak. Pasensya na kayo kung pati kayo lagi hirap dahil sa utang na iniwan ng papa niyo. Patawarin niyo ako mga anak. Imbes na bigyan ko kayo ng magandang buhay, mas lalo kayong naghihirap dahil sa amin. Tumulo ang luha ni Celia na kaagad namang pinunasan ni Ezra. Ma, ano ka ba? Pamilya tayo, di ba? Pamilya tayo. Kaya kailangan nating magtulungan. Gusto nang maiyak ng dalaga dahil sa kanilang sitwasyon. Pero pilit lamang niyang pinapatatag ang kanyang sarili dahil kapag pinakita niyang mahina siya, walang makakapitan ng lakas ang kanyang ina at kapatid. Pero anak, nahihirapan ka dahil... Naputol ang gustong sabihin ni Celia nang muling magsalita si Ezra. Makakaya natin to, mama. Tiwala lang. Pagpapalakas niya ng loob ng kanyang ina. Sa totoo lang po, mama. Binabala kong lumuwas pa Maynila bukas para doon maghanap ng trabaho. Balita ko kasi, maraming opportunities doon at malaki ang sahod. Susubukan ko rin humingi ng tulong kay Ate Claire. Total kabisado niya naman ng Maynila. Nagulat si Celia sa pabigla-biglang desisyon ni Ezra. Anak, hindi ba delikado doon? Lalo na at kung sakali mo nababiyahe ka bukas, yun ang unang mong beses na tatapok sa Maynila. Maliit na mangumiti si Ezra. Huwag ka mag-alala, ma. Kasama ko naman si Ate Claire eh. Saka, kakayanin ko to para sa atin. Wala nang iba pang nagawa si Celia kundi ang pumayag sa kagustuhan ni Ezra kahit paalanganin pa siyang payagan si Ezra na lumuwas pa Maynila. Hoy! Ezra! Lumabas ka dyan! Isang sigaw ng babae mula sa labas ng kanilang bahay. Sabay na nataranta ang mag-iina nang may kumakalabog sa kanilang pintuan. Kaagad na dinampot ni Ezra ang perang nagkalat sa kama at mabilis na tumayo saka nagtungo sa pintuan. Napasimangot si Ezra nang makita ang isang babae na matagal na niyang kinaiinisan. Ano na naman bang problema mo ha, Ayela? Naiiritang tanong ni Ezra. Sumimangot si Ayela. Anong problema ko, kamo? Abay, edi ang utang mo. Nangako ka sa akin na sa 15 ka magbabayad. Pero anong petsa na oh? Kumunot ang noo ni Ezra. Akmang sasagot siya nang sumingit sa usapan ang kanyang ina.
Ayela, iha, pasensya na pero wala ba kasi kaming maipambabayad sa'yo? Nahihiyang sambit ni Celia. Abay, lintik na yan! Aling Celia? Nangako yung anak mo na magbabayad agad. Pero ano ngayon? Wala pa rin? Nanga na lang? Kung hindi nyo kasi kayang magbayad, huwag na kayong mangutang. Sigaw ni Ayela. Hindi na nakapagpigil ng inis si Ezra. Hinablot niya ang buhok ni Ayela at mahigpit na hinawakan. Hoy, bruha! Sino nagbigay ng karapatan sa'yo na sigawan mo ang mama ko, ha? Ganyan ka ba? Nakaatat na mabayaran, ha? Kinuha ni Ezra ang perang kanyang naipon mula sa bulsa at malakas na isinampal kay Ayela. Oh, ayan! Sayo na yung lintik na perang yan! Gustuhin mang gumanti ni Ayela, ngunit nakaramdam siya ng takot sa dalaga. Kilalang masungit at paalaway si Ezra sa kanilang baryo, kaya alam ni Ayela na mahirap kalabanin si Ezra. Wala na siyang ibang nagawa kundi pulutin ang perang nalaglag saka umiiyak na tumakbo palayo. Kurimaw! Iyakin! Tanda-tanda na pero isip bata! Pareho na tayong 21! Oy! Pahabol pang sigaw ni Ezra. Ngisi-ngisi naman ang dalaga nang makita niya ang palayong figura ni Ayela, ngunit kaagad din siyang napanghiwi ng malakas siyang batukan ni Celia. Aray ko naman, ma! Reklamo ni Ezra. Ang maldita mo talagang bata ka! Oo! Naiiling na saad ni Celia. Aba! Hindi ako papayag na aapihin lang tayo, ma! Ako? Isang Ezra Luzon? Magpapaapi? Nek-nek nila. Ngising pagmamayabang ng dalaga. Kinagabihan, kaagad na hinanap ni Ezra ang papel na ibinigay sa kanya ni Claire kung saan nakasulat ang numero nito. Yun! Nahanap ko rin! Sa wakas! Halos tumiling saad ni Ezra nang mahanap niyang papel matapos ang isang oras na paghahanap. Kagat-labing idinayal ni Ezra ang numerong nakasulat. Umaasang iyon pa rin ang numero ng kanyang pinsan dahil noong nakaraang 3 taon pa ito na ibigay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ezra nang sagutin ang tawag. Hello? Halos mapatili si Ezra nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Claire. Hello? Ito po ba si Claire Ramirez? Paniniguro ng dalaga. Yes, I'm Claire. Wait, Ezra? OMG! Ikaw ba to? Tili ni Claire mula sa kabilang linya. Opo, ako to, Ate Claire! Hindi na maitago ni Ezra ang excitement na nararamdaman. Bruha ka! Buti na patawag ka! I miss you! I miss myself too, ate! Pagbibiro ni Ezra. Ay, sira ulo ka! Tumatawang saad ni Claire. Saglit na nagkamustahan ang dalawa hanggang sa muling magtanong si Claire kung bakit napatawag si Ezra. Ano po kasi ate? Pwede po ba akong magpatulong sa inyo na maghanap ng trabaho dyan sa Maynila? Nag-aalangan at nahihiyang tanong ni Ezra. Ha? Hindi ba't nag-aaral ka pa? Ano po kasi... Mahabang kwento po kasi ate. Narinig ng dalaga ang pagbuntong hininga ni Claire. O siya. Kwento mo na lang sa akin ang lahat kapag nakarating ka na sa Maynila. Kailan mo ba balak lumuwas? Bukas po sana. Kagat-labing sagot ni Ezra. Malawak na napangiti si Ezra nang pumayag si Claire. Binigyan pa siya nito ng mga paalala kung ano ang dapat gawin habang nasa biyahe at kung anong bus ang sasakyan. Claire also told her that she'll be waiting for her arrival at the terminal. Sa sumunod na araw, 7:00 pa lang ng umaga, ay bumiyahe na si Ezra papunta sa kanilang bayan upang makahabol sa oras ng pag-alis ng bus. Malungkot at nangihinayang na umalis si Ezra. She witnessed her brother throwing a tantrum. Gustong-gusto ni Enzo na sumama sa kanya, ngunit pinipigilan naman ito ni Celia.
Ilang oras ang itinagal ni Ezra sa pagbiyahe hanggang sa makarating ito sa Maynila. Pagkalabas pa lamang ni Ezra, sumalubong na sa kanya ang maingay na paligid at matataas na mga gusali na labis niyang ikinamangha. Kaagad naman niyang nakita si Claire na nag-aabang sa kanya sa waiting area. The two were happy to be reunited again. Habang bumabiyahe sila papunta sa apartment ni Claire, ikinuwento ni Ezra ang mga pangyayari sa kanilang buhay. Ikinuwento niya kung paano sila naghihirap ngayon dahil sa iniwang utang ng kanyang yumaong ama. Kinabukasan, kaagad na sinamahan ni Claire si Ezra na maghanap ng trabaho. Labis na ikinatuwa ni Ezra nang malaman niyang maraming bukas na trabaho na naghihintay sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin siya natatanggap. Isang linggo na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya ng trabaho. Sa tuwing ini-interview ang dalaga, hindi niya mapigilang sungitan ang mga nag-i-interview, lalo na kung nawawalan na ng pasensya si Ezra sa paulit-ulit na tanong ng mga ito. Hindi na rin siya nasasamahan ni Claire sa paghahanap ng trabaho dahil may sarili din itong gampanin. Isang umaga, pumasok si Ezra sa isang opisina para sa panibagong job interview. Halatang pagod na siya at medyo sumama na ang mood niya mula sa kakahanap ng trabaho. Naabutan niya ang isang middle-aged na lalaki, si Mr. Santos, na nagsasagawa ng interview. So, Miss Luzon, tell me about yourself. Paunang salita ni Mr. Santos. Napasimangot si Ezra. Ilang beses ko na ba itong sasabihin? Bulong ng dalaga pero nagawa pa rin niyang sumagot. I'm Ezra Luzon and gusto ko lang ng trabaho. Nothing more, nothing less. Tila napapagod na sagot niya. Medyo nagulat si Mr. Santos sa diretso at maikli niyang sagot. Yes, of course. But you can tell me more about your experience. Suminghap si Ezra ng malalim. Halatang nawawalan na ng pasensya. Wala po ako masyadong experience kasi kaya nga po ako naghahanap ng trabaho, di ba? Napakamot ng ulo si Mr. Santos. Medyo kinakabahan na sa pagsusungit ni Ezra. Well, okay. How often do you feel stress or pressure? Hindi na napigilan ni Ezra ang sarili. Tumawa siya ng mahina, halatang sarcastic. Sir, hindi ba halatang stress na ako ngayon? Ito na yon, live demo pa. Napalunok si Mr. Santos pero pinilit pa rin niyang ipagpatuloy ang pagtatanong. Okay. So what motivates you? Napairap si Ezra at ngumiti ng peke. Pera, di ba obvious, sir? Pera ang nagpapaikot sa mundo. Napatigil si Mr. Santos, tila hindi alam kung matatawa o maiilang. Sa wakas, ngumiti na lang siya ng pilit. Well, Miss Luzon, mukhang you know what you want. Hindi pa rin nawawala ang pekeng ngiti ni Ezra. Siyempre, sir. Sino bang hindi gugustuhin ng magkapera? Kinakabahan namang sumagot si Mr. Santos. Well, see about that. Just wait for our call. Nagkibit-balikat na lamang si Ezra at tumayo. Sure. Hihintayin ko na lang. Kung hindi man kayo tumawag, okay lang. Paglabas na Ezra sa building, ay abot langit na ang inis niya sa lahat ng paulit-ulit na tanong ng mga interviewer. Akala niya tuluyan nang wala siyang mapapala sa araw na iyon. Ngunit bago pa man siya makatawid ng kalsada, biglang may narinig siyang sigaw mula sa hindi kalayuan. Magnanakaw! Tulungan niyo ako! Agad na lumingon si Ezra at nakita ang isang middle-aged woman na nakikipaghilaan sa isang lalaki ng bag. Hindi na nagdalawang isip si Ezra. Tumakbo siya pupunta sa magnanakaw at walang pasabing sinipa ito sa tagiliran. Lintik ka! Wala ka na bang ibang magawa sa buhay ha? Kaya pag nanakaw ng ginagawa mo? Lumayas ka na nga! Buwisit ka!
Galit na sigaw ni Ezra, sabay hatak ng bag mula sa kamay ng lalaki. Nabigla ang magnanakaw, kaya't mabilis itong tumakbo papalayo. Napasandal si Ezra sa poste habang hinihingal. Mukhang napalakas ata ang sipa ko Daig ko pa atang nag-kickboxing. Pagkakausap niya sa sarili, tinignan niya ang babae na mukhang nagulat sa ginawa niya. Kalaunan ay ngumiti ang ginang at lumapit sa kanya. Salamat, Iha. Salamat sa tulong mo. No worries po. Mabuti at nakita ko kayo kaagad. Kung hindi, naku, baka kung ano na po ang nangyari sa inyo. I owe you my life. Grabe, mas nagiging delikado na talaga ngayon dito sa Maynila. I'm so grateful that an angel was sent to help me. Maliit na ngumiti si Ezra. Wala yun, ma'am. Mag-iingat na lang po kayo sa susunod. Kailangan kong makabawi sa'yo dahil niligtas mo ako. Come, I'll treat you for lunch. Naku, hindi na po kailangan yan, ma'am. Saka medyo busy rin po ako. Hahanap pa kasi ako ng trabaho. Nahihiyang pagtanggi ni Ezra, pero mapilit ang babae. Hinawakan nito ang kamay ni Ezra at malawak na ngumiti. Sige na, Iha. Walang tatanggi sa libreng pagkain, di ba? Ako nga pala si Riz Buretti. I owe you at least a meal. Wala nang nagawa si Ezra kundi ang sumama. Pagdating nila sa isang fancy cafe, nahihiya pa si Ezra sa laki ng lugar. Habang kumakain sila, nagkaroon sila ng kaunting kwentuhan. Nagkukwento si Riz tungkol sa buhay niya bilang isang businesswoman na kalalabas lang sa isang meeting. So, naghahanap ka ng trabaho, Ezra? Tanong ni Riz matapos ang kwentuhan. Opo, Ma'am Riz, pero parang malas yata ako ngayon. Paulit-ulit na lang ang mga interview, tapos wala pa rin natatanggap. Humigop ng juice si Ezra. Call me tita na lang. Masyadong formal lang, ma'am. Tumatawang saad ni Riz. Tipid ng ngiti lamang ang sinagot ni Ezra. Anyway, I might have something for you. Saad ni Riz sabay kindat na kinataas ng kilay ng dalaga. Naghahanap ako ng magiging personal nanny para sa anak ko. Napakipit balikat si Ezra. Ay ma'am, hindi ako fit para sa kanyang trabaho. Hindi ako sanay mag-alaga. Naputol ang pagsasalita ni Ezra nang bagyang itaas ni Riz ang kamay. Oh, don't worry. Hindi naman simpleng maid ang hinahanap ko. I need someone who's tough. Someone with a backbone like you. Bagay ka sa trabahong i-offer ko. Natahimik si Ezra. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa offer o hindi dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang mag-alaga ng mga bata. Lalo na kung makukulit ang mga ito. Pero, sino po ba yung anak nyo? At bakit kailangan palang tough na maid? Tumawa si Riz. Oh, you'll find out soon enough, Iha. Interested ka ba? Ayaw pa po ba ako? Trabaho na yan eh. G na G ako dyan. Masiglang saad ni Ezra. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na si Ezra papunta sa address na ibinigay sa kanya ni Riz. Medyo kinakabahan siya habang tinitignan ang papel kung saan nakasulat ang address. Isang malaking bahay sa isang exclusive village sa Maynila. Pagdating niya sa gate, nanlaki ang kanyang mga mata sa laki ng bahay. Grabe! Mansyon pala to! Akala ko simpleng bahay lang ang pupuntahan ko. Pero parang sa itsura pa lang ng lugar. Parang nanliliit na ako. Manghang-ani ng dalaga. Kagat-labi siyang nakatayo sa harap ng pinto bago pinindot ang doorbell. Ilang saglit pa, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na siyang nagbukas ng pinto. Kayo po ba si Ezra? Tanong ng matandang babae na sa tingin ni Ezra ay isang kasambahay. Opo, ako po yun.
Ikaw pala yung sinasabi kagabi ni Senyora Riz na bagong maid ni Sir Russell. Sabi ng matanda habang pinapapasok si Ezra. Wala ngayon ni Senyora, kaya dadalhin na lamang kita sa kwarto ni Sir Russell. Sumunod ka sa akin, nasa kwarto lang siya. Nilibot ni Ezra ang kanyang mga mata habang naglalakad. Hindi niya mapigilang mamangha sa ganda at laki ng bahay. Nahinto sa pagkakamangha si Ezra nang meron siyang maalala. Nga po pala, hindi maituloy ng dalaga ang kanyang gustong sabihin dahil hindi niya alam kung ano ang itatawag sa matanda. Tawagin mo na lang akong Nay Ali. Ngiting sambit ng matanda. Ngumiti si Ezra. Nay Ali, sa tingin niyo po, sigurado po ba si Ma'am Riz na ako ang gusto niyang kunin bilang personal maid? Base sa kwento sa akin ni Senyora, sa tingin ko naman ay oo. Sa tingin ko rin ay tamang sinabi ni Senyora na ikaw lamang ang makakapagpaamo kay Sir Russell. Sir Russell? Ano po bang kailangan kong gawin para kay Sir? Bata pa po ba siya? May special needs po ba? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Huminto sila sa tapat ng isang pinto. Nandito na tayo. Ikaw na lamang sumagot ng sarili mong tanong, Iha. Makahulugang ngumiti si Nay Ali. Hindi na lamang sumagot si Ezra. Pinanood niya lamang na kumatok ang matanda. Sir Russell, nandito na po ang bago niyong maid. Sabi ng matanda habang binubuksan ang pinto. Napansin agad ni Ezra ang isang binata na nakaupo sa wheelchair. Mukhang tahimik pero halatang masungit ang aura. Naka-dark sunglasses si Russell. Nakinataka naman ni Ezra. O siya, may iwan na kita dito, Iha. Ikaw na ang bahala kay Sir Russell. Pagpapaalam ni Nay Ali bago umalis. Ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Pumasok ka na. Malamig na utos ni Russell nang hindi man lang tinitignan si Ezra. Sumimangot ang dalaga. Hinayupak to ah. Abay, ma-attitude ang kuya nyo. Bulong ng dalaga. Hello, ako po si Ezra Luzon, ang bago niyo pong personal maid. Pagpapakilala niya habang pilit na nakangiti kahit hindi siya pinansin ni Russell. Hindi rin siya sinagot ng binata. Abay matindi ka, kuya. Ignorist yarn. Hindi mapigilang mapakomento ng dalaga sa hindi pagpansin sa kanya ng amo. Kaagad na napangiwi ang dalaga nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Ay, ang tanga mo, Ezra. Unang araw pa lang sa trabaho tapos nagsusungit ka? Gagaga talaga, self. Mahina niyang pinapagalitan ang sarili. Dumako ang tingin ng dalaga kay Russell. Tahimik lang ito at inikot ang wheelchair niya habang hawak-hawak ang isang libro. Maya-maya ay nagsalita rin siya. Pero sa halip na bumati, sinungitan niya kaagad si Ezra. Dapat, kanina ka pa nandito. Didn't mom tell you that I don't tolerate tardiness? Madiing sabi ni Russell. Hindi man lang lumilingon sa kanya. Napataas ang kilay ni Ezra at hindi napigilan ang inis. Excuse me ha? Para sa kaalaman mo, hindi ako late. Nandito ako on time. Tumigil ang binata sa pagpapagulong ng wheelchair nito saka nagsalita. On time? Para sa akin, late ka. Kung hindi mo kaya magtrabaho dito ng maayos, you may leave. Hindi na nakapagpigil si Ezra. Abay, hindi porket amo kita, hahayaan kitang sungitan mo ko. Kung nasusungitan mo ang ibang tao, pues sorry ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit sinong Poncio Pilato pa ang hirap niyo sa akin, wala akong kinatatakutan. Saglit na natigilan si Russell. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya ng ganito. Lalo na at sa mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Ngumiti siya ng bahagya, hindi dahil natuwa, kundi parang natatawa siya sa tapang na Ezra. Is that so?
Bagyang tumaas ang sulok ng labi ng binata. Wala akong pake kung hindi ka natatakot sa akin. I don't need you here. So leave bago pa kita ipakaladkad sa mga tauhan ko. Aba, ayos din ang yabang mo ah. Hindi ako aalis hanggat hindi ako sinisisante ng nanay mo. Hindi ikaw nag-hire sa akin. Kaya wala kang karapatang tanggalin ako. Your mother hired me. Kaya siya lang ang may karapatan na tanggalin ako. Unggoy. Napipikong sambit ng dalaga. Anong sabi mo? Tila isang kidlat na dumagundong sa buong kwarto ang malatigiring sigaw ng binata. Ngunit imbes na matakot, malakas na napatawa ang dalaga. Kuyang duling ka ba? San ka nakaharap ha? Hello? Nasa left side mo ko. Mukha ka naman sanang maangas kaso bobo mo umikot. Hindi mo ata alam ang left and right eh. Halos sumakit na ang tiyan ng dalaga, kakatawa. Yang sunglasses pa nga. Akala mo'y kakaangas mo yan? Ulupong! Mas lalong nakaharamdam ng pagkainis si Russell, kaya muli niyang binuliwan si Ezra. Stop laughing. Nothing's funny, okay? I'm blind, so of course, I can't see you. Mas lalong lumakas ang tawa ng dalaga. Bulag ka pala eh. Wait, what? Bulag ka? Tila natauhan si Ezra. Hindi ba obvious? Sarkastikong saad ng binata. Uwe! Hindi naniniwalang reaksyon ng dalaga. Lumapit siya sa pwesto ng binata saka lumuhod sa kanyang harapan nito. She tried waving her hands in front of Russell. Hindi pa siya nakontento kaya't inilapit pa nito ang kanyang muka sa muka ng binata. Russell felt Ezra's warmth kaya kaagad na naalarma ang binata. What the heck are you doing? Kinapa ni Russell ang mukha ni Ezra bago itinulak. Lumayo ka nga! Ang baho mo! Pagsisinungaling ng binata. In fact, Ezra smells sweet and unfortunately, he likes her smell. Aray ko naman! Unggoy ka talaga! Daing ni Ezra habang sapu-sapu ang muka. Kesa magpakadismosa ka dyan. Kuhanan mo ako ng pagkain sa baba dahil nagugutom na ako. Abay, demanding kang tiyong ah! Sino ka ba para utusan ako? Taas kilay na tanong ng dalaga. Amo mo, malamang. Tipid na sabi ni Russell. Napangiwi si Ezra. Oo nga pala. Sa kamalas-malasa naman ay naging amo ko ang isang masungit na unggoy. Just like Russell, Ezra also lied. Gwapo naman ang binata. Halos perpekto na ang itsura nito. Ngunit hindi niya lamang mapigilang laitin si Russell dahil sa sobrang inis. Anong sabi mo? Sigaw ng binata. Wala! Kako! Ang pangit mo! Hunghang! Huling pangaasar ng dalaga bago tumakbo palabas ng kwarto. Kahit nakalayo na ang dalaga, rinig pa rin ni Russell ang malakas nitong halakhak. Buwisit na babaeng yun. Ibang klase. Naiiling na saad ni Russell. Nang makabalik si Ezra, kaagad niyang sinerve sa binata ang pagkaing kanyang niluto. Ezra observe kung paano kapain ni Russell ang mga utensils na kanyang gagamitin. Hindi niya mapigilang maawa sa kalagayan ng binata, kaya hindi niya napigilang mag-volunteer na tumulong. Boss, tulungan na lang kita. Akmang lalapitan niya ang amo nang pigilan siya nito. Don't. Kaya ko na to. I'm just blind pero hindi ako baldado. Masungit na turan nito. Umismid si Ezra. Sabi ko nga. Amoy pa lang ay alam na ni Russell na sunny side up egg at adobo ang ulam na nakahain para sa kanya. Using his spoon, he traced the size of the egg at kapag kuwan ay kumunot ang kanyang noo. Bakit ang liit ng itlog?
Wow! Naliliitan ka pa ba dyan? Jumbo na yan. Kumunot ang noo ni Ezra. Ayoko nito. Gumawa ka ng bago. Gusto ko yung mas malaki. At saan naman ako kukuha ng itlog na mas malaki dyan, Aber? Nakapamayawang na tanong ng dalaga. Kung gusto mo, ikaw mang itlog. Walang kwentang sagot ni Russell. Lintik na yan. Ginawa pa nga akong manok. Napipikong saad ni Ezra. Para ka naman talagang manok. Kanina ka pa, putak ng putak. Ngising pangaasar ni Russell. Unggoy ka! Kung yung itlog mo yung lutuin ko. Tuluyan nang sumabog sa inis si Ezra. Kaya lumabas na lamang siya sa kwarto ng binata at muling nagluto ng itlog. This time, 2 itlog na ang kanyang niluto para hindi na magreklamo ang kanyang amo. Mabulunan ka sanang hinayupak ka. Ezra uttered between her gritted teeth while cooking. 1 buwan na ang lumipas mula nang magsimula si Ezra bilang personal maid ni Russell. Sa kabila ng kanyang unang araw ng trabaho, hindi pa rin nagbabago ang tensyon sa pagitan nila. Patuloy ang kanilang bangayan na para bang palaging may sinisindahan na apoy sa tuwing mag-uusap ang dalawa. Sa kabila naman ng kapansanan ni Russell ay palaging mainit ang ulo kay Ezra. Si Ezra naman hindi papahuli. Sinasagot at sinasaway si Russell tuwing sinusungitan siya ng binata. Pero kahit madalas ang bangayan ng dalawa, ay hindi pa rin nakakalimutan ni Ezra ang kanyang mga tungkulin. Ezra, nasaan na yung mga damit ko? Sigaw ni Russell mula sa banyo. Tignan mo dyan sa cabinet mo. Mata kasi ginagamit, hindi bunganga. Sigaw pabalik ni Ezra. Are you dumb? Ilang beses ko ba ipapaalala sa'yo? Nabulag ako. Nagngingit-ngit ang ngiping saad ni Russell. Kagad namang napangiwi si Ezra. Ay, oo pala. Sorry boss, amo. Napailing na lamang siya sa kalokohan ng dalaga. Hindi sanay si Russell sa mga taong madaldal, masungit at lalong-lalo na maingay. He wants peace, but having Ezra beside her, it makes it impossible. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, mas lalo pa itong lumalakas sa paglipas ng oras at naging isang bagyo. Malakas ang hangin at hindi mapakali si Ezra sa kanyang maliit na kwarto sa mansyon. Tapos naman na niyang pagsilbihan ang binata, kaya binabalak niyang magpahinga muna. Pero hindi niya magawang makatulog dahil sa lakas ng tunog ng ulan na nagmumula sa labas ng mansyon. Mula ngayon ang mga magulang ni Russell at ang ibang kasambahay ay nasa kanilang nilang mga bahay. Kaya silang 2 lang ang naiwan sa mansyon. Ay, mama mong dragon! Gulat na sigaw ni Ezra nang biglang kumidlat ng malakas at kasabay nun ay ang pagkawala ng kuryente. Ano ba naman yan? Malas! Bumuntong hininga ang dalaga, saka kumapas sa dilim. Naghanap siya ng kandila at posporo sa aparador sa loob ng kanyang kwarto. Pagkasindi ng kandila, nakarinig ng malakas na kalabog si Ezra na nanggagaling sa taas. Kaagad na umusbong ang kaba sa dibdib ni Ezra nang maalala niya si Russell. Packing tape! Si Amo Boss pala! Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto habang hawak-hawak ang kandila. Russell is blind, kaya delikado na mag-isa lamang ito. Aray! Daing ng dalaga nang mapatakan siya ng kandila sa kanyang kamay. Pinatay niya ang kandila saka naghanap ng flashlight. Nang makahanap siya ng flashlight, dumiretso siya sa kwarto ni Russell. Kumatok siya ng bahagya pero walang sumagot. Boss Amo? Sir Russell? Tawag niya habang marahang binubuksan ang pinto. Nakita niya si Russell na nakaupo sa sahig. Tahimik lamang ang binata pero gising ito. Sa dilim ng silid at sa kakarampot na liwanag mula sa kanyang flashlight, napansin ni Ezra ang mapait na ekspresyon ni Russell. Halatang malalim ang iniisip kaya hindi siguro siya napansin nito. Boss Amo, okay ka lang ba?
May narinig kasi akong kumalabog kanina. Nawalan ba ng kuryente? Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Ezra na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Hindi agad sumagot si Russell. Hindi siya sanay na may nag-aalok ng tulong. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Sinisigurado ko lang na okay ka. Hindi alintana ang malamig na tugon ni Russell. Pwede mo namang hindi ako pansinin. Kaya ko naman mag-isa. I just fell from my bed a while ago. But I'm fine. Kahit na may kuryente o wala, it doesn't change the fact that I'm blind. Wala pa rin akong nakikita. Bakit ba ang sungit mo? Humakbang palapit ang dalaga sa kanaupo sa tabi ni Russell, ngunit mayroong malaking distansya sa kanilang pagitan. Kung gusto mong magstay mag-isa sa dilim, fine. Pero kapag nadapa ka o nagkaproblema ka dyan, wala akong kasalanan. Muli, hindi sumagot si Russell. Alam mo, boss, hindi naman kailangan na palagi kang magsungit. Sa totoo lang, gwapo ka naman talaga. Kaso nga lang, napahinto si Ezra nang magsalita si Russell. Kaso nga lang, bulag ako. Walang silbi. Ezra's eyes widened. Hoy! Hindi ah! Hindi ganyan ang sasabihin ko. Grabe ka naman. Kung ako, ginagaslit ko lang ang sarili ko. Pero ikaw, nilalait mo. Aba, napaka-unique. Naiiling na sambit ng dalaga. Russell snorted but didn't bother to answer her. Gwapo ka, kaso masungit. Try mo kayang bawasan ang pagiging masungit mo. Pero panigurado, mahirap yon. Sa bagay, ako rin masungit kaya walang lalaki ang nagbabalak na pormahan ako sa lugar namin. Ay, meron pala. May isang naglakas loob na nanligaw sa akin noon. Pero nung sinagot ko siya, nalaman kong pinagpustahan lang pala ako. Akala ko totoo siya eh. Kaso naman itong si Tanga, nagpautos sa walang hiya. Kaya simula nun, natakot na akong magmahal ulit. Siguro defense mechanism ko na ang pagsusungit para distansya na lang nila ako kesa paglaruan. Nakakahanga na ikaw lang nakakatiis sa kasungitan at kabaliwan ko. Pagkukwento ng dalaga. Kagaya kanina, hindi ulit sumagot si Russell. Sa totoo lang, ayoko pang magtrabaho dahil gusto ko pa ulit bumalik sa pag-aaral. Gusto ko makagraduate. Gustong gusto ko. Pero mukhang napaka-imposible na nun eh. Wala eh. Mahirap lang kami. Lubog din sa utang. Yung kapatid ko, si Enzo, gusto din niyang mag-aral, gaya ko. Naaawa ko sa kapatid ko dahil nahihirapan din siya sa utang na iniwan ni Papa. Kaya ito, kumakahid ako para makapagtapos siya. Kahit yung kapatid ko na lang ang makapag-aral, kahit hindi na ako. Hindi na napigilan ni Ezra ang maging emosyonal. Kaagad niyang pinunasan ang luhang tumulo galing sa kanyang mata. Hindi inaasahan ng dalaga na makakapagkwento siya tungkol sa kanyang buhay kay Russell. Hindi niya na napigilan ang sarili na maglabas ng kanyang saloobin. Papa kasi, pabida. Mawawala na nga lang, nag-iwan pa ng problema. Charing! Eme lang, baka dalawin ako nun. Huwag na, uy. Saglit na tumahimik si Ezra at wala pa rin natatanggap na sagot mula kay Russell. Maya-maya ay humugot ng isang malalim na hininga si Ezra at binalak ng tumayo. Natigil siya sa pagtayo nang hablutin ni Russell ang kanyang braso. Kaagad na nakaramdam ng kakaiba si Ezra nang hawakan ni Russell ang braso niya. Para bang may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Stay. Utos ni Russell, mahina ngunit malinaw. Ha? Sabi ko, dito ka lang. Bakit? Tanong ng dalaga habang bumalik sa pagkakaupo. I was waiting for you to tell more. Akala ko, hindi ka pa tapos kaya naghihintay ako na magkwento ka pa. Mahinang sambit ng binata.
Nakikinig ka? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. For the first time, Russell chuckled that made Ezra's eyes widened in amusement. Why would I wait for you to tell more kung hindi ako nakikinig? Ngising sambit ng binata. Hindi inintindi ni Ezra ang sinabi nito. Hala, tumawang unggoy. Komento niya na mas lalong ikinahalakhak ng binata. OMG, boss, hindi kaya namaligno ka na? Nagpapanik na sambit ni Ezra. She cupped Russell's face and unconsciously stared at it. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Russell ang mariing pagtitig ni Ezra sa kanyang muka na mas lalo nitong ikinangisi. Done staring at my face? He teased her. Nanlaki ang mga mata ni Ezra at kaagad na lumayo sa binata. Hoy! Hindi ah! Issue ka! Depensa niya. Patuloy lamang sa pagtawa ang binata. Hindi maiwasang mapangiti ni Ezra habang sinusubaybayan ang pagtawa ni Russell. If only I'm not blind. Baka nakita ko kung anong reaksyon mo. Mahinang saad ni Russell. Bumalik sa realidad ang dalaga nang marinig niya ang sinabi ni Russell. Boss, hindi sa chismosa ako ah. Pero parang ganun na nga. Paano ka ba nabulag? Nabulag ako dahil sa isang aksidente. Pauwi ako noon galing sa opisina nang bigla akong tawagan ng asawa ko para daanan siya sa mall. As soon as the call ended, merong isang sasakyan ang sumulpot sa harapan ko. Huli na para mailagan, kaya nagkabanggaan kami at napuruhan ang mga mata ko. Pag-uumpisa ni Russell. May asawa ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Ezra. Mahinang napatawa ng mapait ang binata. Yeah, but she left me. Nang nalaman niya ang balitang hindi na ako makakakita pa, iniwan niya ako. Umalis siya ng bansa. Para sa kanya, wala na akong silbi dahil bulag na ako. Puno ng sakit na sambit ng binata. Grabe naman pala yung asawa mo. Maluho. Imbes na alagaan na tulungan ka, inabandona ka lang. Naiinis na komento ng dalaga. Pero sa kabila ng pangiiwan niya sa akin, hinihintay ko pa rin siya. Natahimik si Ezra nang dahil sa sinabi ni Russell. Mahal na mahal mo talaga ang asawa mo, no? May pait na sambit ng dalaga. Hindi sumagot ang binata, bagkus kinapal niya ang kamay ng dalaga at mahigpit na hinawakan. Hindi ko alam. Basta, hihintayin ko siya dahil gusto kong manigurado kung kahit minsan ba, minahal niya ako. Mahinang saad ni Russell. Bumuntong hininga ang dalaga at walang pasabing niyakap si Russell. Hayaan mo, boss. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Promise. Ako ang makakalaban ng lahat ng tao na gustong mang-away sa'yo. Sinserong sambit ng dalaga. Tahimik na lamang na nagpasalamat si Russell at pinakiramdaman ang mainit na katawan ng dalaga. Simula nang nabulag siya, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng saya, comfort at peace. Kasabay ng mainit at mahigpit na yakap ni Ezra ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Russell. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Ezra ang mga maliliit na pagbabago sa ugali ni Russell. Naging mas malumanay siya at nagiging mas madalas ang kanilang mga pag-uusap. Nagsimula ring makaramdam ng kakaibang damdamin si Ezra para kay Russell. Ngunit pinipilit niya itong itanggi dahil alam niyang mahirap ang sitwasyon. Isang simpleng katulong lamang siya at siya ay ang kaniyang amo. Masyadong malayo ang agwat nilang dalawa. Isang araw, habang abala si Ezra sa kanyang mga gawain sa mansyon, may narinig siyang dumating na isang eleganteng kotse sa harap ng malaking gate. Kaagad na sumilip si Ezra sa bintana upang tignan kung sino ang dumating.
Buong akala ni Ezra ay ang mga magulang ni Russell ang dumating. Ngunit nagkamali siya. Bumaba ang isang babae na tila mukhang sopistikada. Suot ang mamahaling damit at alahas, halatang galing siya sa isang mayamang pamilya. Hala, nakauwi na pala si Senyora Carolina. Gulat na sambit ng matanda. Nagmamadaling lumapit si Nay Ali para buksan ang pinto, habang sinusundan siya ng tingin ni Ezra. Senyora Carolina? Pagtatanong niya sa sarili. Pamilyar ang pangalang ito. Parang narinig niya na ito sa kung saan. Nanlaki ang mga mata ni Ezra nang meron siyang napagtanto. Teka, huwag niyong sabihin iyan ang asawa ni Sir Russell. Bulalas niya. Hala, teka, papasok na sila. Nagmamadaling bumalik sa pwesto niya kanina si Ezra at nagpanggap na naglilinis. Pagkabukas ng pinto, buong yabang na pumasok ang babae na may taas ang tingin at bahagyang irap sa paligid. Humarap siya kay Ezra na kasalukuyang naglilinis ng sahig malapit sa hagdanan. Oh, are you new here? Tanong ng babae gamit ang maarte at masungit na boses. Ang kaniyang mga mata ay nakasipat kay Ezra mula ulo hanggang paa. Tila hinuhusgahan ang itsura nito. Huminto si Ezra sa paglilinis at tumayo ng tuwid bago sumagot. Opo, ako po si Ezra, ang personal maid po ni Sir Russell. Ngumiti ng sarkastiko ang babae at tumawa ng bahagya. I'm Carolina, Russell's wife. Siguro naman alam mo yon, di ba? Sambit niya na may halong pagmamayabang. At malamang, alam mo rin ang pwesto mo sa pamamahay na to. Ang pinakaayoko pa naman sa lahat ay ang nakikisiksik sa lugar na hindi naman dapat sa'yo. In short, don't flirt with my husband at alamin mo ang pwesto mo. Kung maid ka, maging maid ka lang at gawin mo ang trabaho mo na walang halong panlalandi. Napatigil si Ezra. Kaagad siyang sumimangot at takmang sasagutin ang mga sinabi ni Carolina nang sumingit si Nay Ali upang mabawasan ang tensyon sa dalawa. Huwag kang mag-alala, Senyora. Mabait kang si Ezra. Siya rin ang madalas na nag-aalaga sa asawa mo, lalo at ganun ang sitwasyon niya. Maaasahan ng batang to. Pagdedepensa na Nay Ali kay Ezra. Pilit namang napangiti na lamang si Ezra. Huwag po kayo mag-alala, Senyora. Trabaho po ang habol ko dito, hindi ang pagiging malanti o kabit. Mariing aniya. Oh, huwag mo na akong paasahin sa mga ganiyang pambobola. I know your kinds. Sad ni Carolina habang humakbang palapit kay Ezra. Ang totoo, nakatanggap ako ng balita na mayroong mutsatsang umaaligid sa asawa ko. Nandito ako para siguraduhin na wala kang ginagawang kalokohan. Naiintindihan mo ba? Hindi ako magtitiwala sa mga katulad mo. Huminga ng malalim si Ezra upang pakalmahin ang sarili. Batid niya ang mga uri ng tao na tulad ni Carolina. Mabilis manghusga, batay sa panlabas na anyo at katayuan sa buhay. Marahan na lamang na tumango si Ezra at magalang na sumagot. Naiintindihan ko po, Senyora. Sa loob-loob ni Ezra ay nagngingit-ngit na siya sa galit dahil sa panghusga at pangiinsulto sa kanya ni Carolina. Always remember na hindi ako katulad ni Russell na madaling magtiwala. Sa akin, kailangan patunayan mo muna ang sarili mo bago mo makuha ang tiwala ko. Dagdag pa ni Carolina. Matapos ang mga sinabi nito ay binalingan niya si Nay Ali na nagmamasid sa kanilang dalawa. Nay Ali, nasaan ang asawa ko? May diin sa bawat salitang pagtatanong ni Carolina na tila nagpaparinig kay Ezra. Nasa hardin, Senyora. Tumango si Carolina. Thanks.
ipakidala na lang sa kwarto namin ng asawa ko ang mga gamit ko. Magpatulong ka na lang dyan kay Ezra. Utos pa niya. Tahimik lamang si Nay Ali at tumango bilang tugon. Ngunit halata sa kanyang muka ang kaba. Hindi rin siya sang-ayon sa asal ni Carolina. Ngunit kailangan niyang sundin ang kanyang mga amo. Habang papaalis si Carolina patungo sa hardin, naiwang tahimik at tulala si Ezra sa kanyang pwesto. Sa sobrang inis niya, hindi niya namalayang humihigpit na pala ang kanyang pagkakahawak sa map. Nako, pasensya ka na sa asal na senyora, iha. Humiti si Ezra. Wala po yun, Nay. Naiintindihan ko naman po si senyora. Tanging sagot na lamang niya para hindi na mag-alala ang matanda. Ngayon nandito ng asawa ni Sir Russell. Panigurado na mas magiging mahirap ang trabaho mo ngayon. May pagkamasungit at spoiled kasing batang yon. Ewan ko ba kung bakit siyang napiling pakasalan ni Sir Russell. Siguro kung mas maaga kang nakilala na Sir Russell, baka ikaw pa ang pinakasalan niya. Bumuntong hininga si Nay Ali. Bigla namang namula ang mga pisngi ni Ezra nang marinig ang sinabi ni Nay Ali. Ano ba yung pinagsasabi mo, Nay? Kilabutan ka nga, uy. Halos magkandautal niyang sambit dahilan kaya napatawa si Nay Ali. Alam mo, Nay, kesa kung ano-ano pang sasabihin mo, iakit lang natin tong mga gamit ni Senyora, ulik ba? Panlalait ni Ezra sa asawa ni Russell, sabay mahinang humagikgik. Nako kang bata ka. Oo, hinaan mo yung boses mo at baka marinig ka pa nun. Suway sa kanya ni Nay Ali. Di marinig niya lang. Kahit naman sugurin ako nun, mas mauuna pa rin akong makakasapak. Malakas na napatawa si Ezra. Sa kaloob-looban ng dalaga, alam niyang magiging mahirap ang kanyang pananatili sa mansyon sa ilalim ng pamumuno ng ganitong klaseng tao. Sa paglipas ng mga araw, tila mas lalong umiinit ang tensyon sa loob ng mansyon. Simula nang dumating si Carolina, naging limitado na ang pag-aasikaso ni Ezra kay Russell. Mas madalas na ngayong magkasama ang mag-asawa. At ito ang labis na bumabagabag kay Ezra. Pansin niyang mas nakatutok si Carolina sa pag-aasikaso kay Russell mula sa pagkain hanggang sa pangangalaga sa mga personal na bagay nito. Ang dating mga trabaho ni Ezra na may kinalaman sa pangangalaga kay Russell ay tila sinakop na ni Carolina. "Honey, open your mouth." Malambing na saad ni Carolina habang hawak-hawak ang kutsarang may pagkain. Kaagad namang sumunod si Russell at isinubo sa kanya ng asawa ang kutsara. "Thanks," maikling sambit ng lalaki. "Always welcome," masayang tugon ni Carolina. Sa isang gilid, tahimik at mahigpit ang pagkakahawak ni Ezra sa laylayan ng kanyang suot na damit. Ramdam niya na unti-unti na siyang kinakain ng inis at selos, ngunit pilit niyang kinakalma ang sarili. "Mga pisting yawa, mabulunan ka sana, unggoy." Mahinang bulong ni Ezra. Tila tinupad naman ng tadhana ang kanyang munting hiling. Nabilaukan nga si Russell na kaagad namang inabutan ng tubig ni Carolina. Lihim namang napatawa si Ezra. "Wow, effective! Matry pa nga. Madaba ka sana, senyorang ulik ba?" Bulong niya pa. Muli, mukhang pinapaboran siya ng tadhana dahil lang matapos kumain ang mag-asawa, kaagad na tumayo si Carolina upang asikasuhin si Russell nang bigla itong mapatid sa paa ng upuan. Dahilan kaya nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Tumalikod naman si Ezra at mahinang tumawa. "Yan, maldita ka kasi. Deserve." Isang hapon, habang tahimik na nag-aayos si Ezra ng mga bulaklak sa veranda, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Carolina na nakatayo sa di kalayuan. Kita sa mukha nito ang pagkadisgusto at panguuyam.
Napalunok si Ezra nang unti-unting lumapit sa pwesto niya si Carolina. Pakiramdam ng dalaga ay biglang nanuyot ang kanyang lalamunan. "Ezra!" Malumanay ngunit mariin ang tono ni Carolina. "Alam kong alam mo kung bakit ako narito." Hindi sumagot si Ezra, ngunit ramdam niya ang mabigat na tensyon. Lumapit si Carolina sa kanya at marahang hinawakan ang isang bulaklak na hawak ng dalaga. Pagkatapos ay nagsalita ulit. "I noticed on how you look at my husband. Hindi ako tanga, Ezra. Kita ko ang lahat. The way you look at him, ganoon na ganoon ang tingin ko sa kanya. Be honest with me, Ezra. May gusto ka ba sa asawa ko?" Halos tumigil ang mundo ni Ezra sa narinig. Alam niyang hindi niya na maitatago ang kanyang damdamin, pero hindi rin siya maaaring umamin. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo kay Carolina, kaya napatingin na lamang siya sa sahig. "Aha? Ano po ba yung pinagsasabi mo, senyora? Mukhang mali ka po ata ng nakikita. Hibang ka ba?" Sinubukan niyang idaan sa pagbibiro, ngunit maririnig ang panginig ng kanyang boses. "Huwag mo kong gawing tanga, Ezra. I can feel your sharp glares when I'm with Russell. Nararamdaman ko ang selos mo. Ang selos mo na wala sa lugar." Panguuyam ni Carolina. Kumuyom ang mga kamao ni Ezra at mariing na pagkagat sa kanyang labi. "Ipapaalala ko lang sa'yo ha, Ezra. Baka kasi nakakalimutan mo. Si Russell ay asawa ko. Nagkausap na rin kami, and balak niyang magpa-opera ng mata para maibalik ang kanyang paningin. There's a big possibility na makakakita na siya ulit. Marami na kaming nahanap na donors. Operation na lamang ang kulang. Kaya bago pa makakita ang asawa ko, gusto kong dumistansya ka na sa kanya. Or better, resign na lang. Hindi mo kailangang pumasok sa isang laban na alam mong hindi mo kayang panalunan." Hindi alam ni Ezra kung ano ang sasabihin. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Nasasaktan siya dahil tama si Carolina. Wala siyang karapatan. Hindi alam ni Ezra kung ano ang kanyang magiging reaksyon nang mabalitaan niyang magpapa-opera si Russell. Iyon ang pangarap niya para kay Russell, ngunit ngayon ay tila nagiging pahirap pa sa kanya. Sa halip na tuwa, mas lalo siyang nakaramdam ng kalungkutan. "Mahal ko si Russell, Ezra, at gusto kong magkaayos kami. Dapat mong malaman na walang puwang para sa'yo sa buhay niya, dahil ako ang nararapat sa kanya. Do this for the sake of our future kids. For our family and for Russell. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo." Dagdag pa ni Carolina. Sa puntong iyon, pakiramdam ni Ezra ay unti-unting tinatarak ng kutsilyo ang kanyang puso. Alam niyang totoo ang mga sinabi ni Carolina, na walang puwang ang isang katulad niya sa buhay ni Russell. Isa lamang siyang simpleng tagapangalaga, at si Carolina ang tunay na may karapatan sa binata. Nang muling magkasalubong ang tingin nila, sinabi ni Ezra sa kanyang sarili na hindi siya magpapadala sa emosyon, kahit pa gaano kasakit. "Naiintindihan ko po, senyora. Gagawin ko po ang nararapat. Ayoko pong gumawa ng gulo. Pasensya na po sa nararamdaman ko." Matagumpay na ngumiti si Carolina. Tila ba kontento sa naging sagot ni Ezra. "That's good. Mabuti at alam mo ang dapat mong gawin. Alam kong hindi mo gugustuhin masira ang buhay mo dahil sa mga bagay na wala ka namang laban." Pagkatapos ay iniwan niya si Ezra na tulala at tahimik na nakatayo sa kanyang pwesto. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Ezra ang mas madalas na pagiging magkasama ni Carolina at Russell. Ang masakit pa rito, tila bumalik na rin ang dating pagkamasungit ni Russell sa kanya. Halos hindi na siya kinakausap ng binata, at kapag nakikita sila,
Hindi na tulad ng dati ang pakikitungo nito. Habang inaayos niya ang mga gamit sa silid ng binata isang gabi, napatigil si Ezra at napaupo sa kama. Hindi niya mapigilan ang mabigat na damdaming unti-unting pumupuno sa kanya. Mahal niya si Russell, pero alam niya na wala siyang karapatang magselos. Hindi siya asawa ng binata at wala siyang lugar sa buhay nito. Hindi tulad ni Carolina na bumalik na sa buhay ni Russell at tila nagbabalikan na silang mag-asawa. Bakit ba? Kailangan bang maging ganito kakomplikado ang lahat? Umiiyak na sambit ng dalaga. Pilit niyang kalmahin ang sarili, ngunit hindi maitatanggi ni Ezra na ang bawat araw na lumilipas ay lalo siyang nahihirapan. Napatigil sa pag-iyak ang dalaga nang tumunog ang kanyang telepono. Nakalagay sa screen ng cellphone ang pangalan ng kanyang ina. Kaagad na pinahid na Ezra ang kanyang mga luha bago sinagot ang tawag. Nay, kamusta po kayo? Namimiss ko na kayo ni Enzo. Masayang bungad niya. Ayos lang kami dito, anak. Ikaw ba dyan? Kumusta ka na? Tanong ng kanyang ina. Unti-unting tumulo ang mga luha ni Ezra. Ayos lang din po, Nay. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang paghikbi. Narinig niya ang bagbuntong hininga ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Pasensya na anak, dahil sa amin, nahihirapan ka. Ano ka ba, Ma? Maayos lang po ako. Kaya ko pong tiisin ng lahat para sa inyo ni Enzo. Tipid na nabangiti si Ezra. Maraming salamat, anak. Siya nga pala, natanggap ko na ang ipinadala mong pera kahapon. May natira ba sa'yo? Mas malaki ang naipadala mo ngayon kumpara nung nakaraan. Nag-aalalang sambit ni Celia. Huwag kang mag-alala, Ma. May ipon po ako. Saglit pa silang nag-usap hanggang sa unang nagpaalam si Celia dahil ayaw niyang abalahin ang anak sa pagtatrabaho. Sa kabilang banda, tahimik na nakatulala si Russell. Muli siyang nakatambay sa paborito niyang lugar, ang hardin. Kasalukuyan siyang nakaupo sa wheelchair habang patuloy na dumadaloy ang mga bagay-bagay na kanyang iniisip. Nasaan na kaya si Ezra? Tanong niya sa kanyang sarili. Nandito ka lang pala. Sumulpot si Carolina sa kanyang likuran. Carolina? Paninigurado ng binata. Carolina giggled as she kissed his cheeks. Of course! Sino pa nga ba? Umiling na lamang si Russell kasabay ng pagbuntong hininga. Nothing. I thought it was Ezra. Never mind. Lihim namang napatiimbagang si Carolina nang marinig niya ang pangalan ng dalaga. It's been almost a week, Carol. Kailan kayo babalik si Ezra? You told me that she left dahil may emergency sa probinsya nila. He also told me na nagmamadali siya kaya sa'yo na siya nagpaalam. She should have at least told me since I'm her boss. Russell muttered. Tumikhim si Carolina. Well, actually, I still don't know about that. Hindi ko pa siya nakokontak, but I'll try later. Kiming sambit niya. Thanks. It would be great kung kasama natin si Ezra sa operation ko bukas. May gumuhit na isang maliit na ngiti sa labi ni Russell nang maalala niya ang maingay na bunganga ni Ezra. Sana nga makabalik na siya. Plastik na sambit ni Carolina. Tumango ang binata bago pinagulong ang wheelchair. Yeah, I hope so, too. Lihim na napatiimbagang si Carolina nang makaalis ang asawa. Puwiset! Puro na lang talagang babae niya ng bukang bibig niya. Ako ang asawa niya, pero ibang babae ang hinahanap niya. Naiinis na sambit nito. Carolina lied to Russell. Sinabi niya sa binata na mayroong emergency si Ezra sa probinsya nila. Pero ang totoo ay wala naman talaga. Tahimik na nananatili si Ezra sa mansyon.
Palaging inuutusan ni Carolina si Ezra para mailayo siya kay Russell dahil gusto niyang siya mismo ang mag-alaga sa asawa para makahuthot uli siya ng pera dito. Kaya lamang siya umuwi ng bansa dahil paubos na ang perang hiningi niya kay Russell. And as soon as Carolina saw Ezra, she was threatened by Ezra's presence. Merong ibang maid na nagre-report sa kanya tungkol sa mga nangyayari kay Russell. Nang malaman ni Carolina na unti-unting nagkakaroon ng isang malalim na koneksyon ang dalawa, hindi na siya nag-atubili pang umuwi ng Pilipinas dahil ayaw niyang maagaw si Russell ng iba. Russell is her bank. Pera lamang ang habol niya sa binata. Kumuyom ang kamao ng dalaga. Akin lang si Russell. Akin lang ang pera niya. Mariing sambit niya habang nanlirisik ang mga mata. Honestly, she doesn't need Russell's body anymore dahil bulag na ang binata. She just needs his money. Kaya palitan ni Carolina si Russell. Kayang palitan ni Carolina si Russell pero hindi niya ginagawa dahil ang binata ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo and she won't let anyone snatch him away. Nang umalis si Russell sa hardin, kumapaka pa siyang tumuloy sa kusina. Tuloy-tuloy lamang siya sa pagpapagulong ng kanyang wheelchair nang hindi niya napansin na meron na pala siyang nabangga. Mahina namang napadaing ang nabangga niya. Sorry. Mahina ngunit seryoso ang ani ng binata. Grabe boss, alam kong hindi ka nakakakita, pero ingat naman, bakal yung wheelchair mo eh. Reklamo ni Ezra habang hawak-hawak ang kanyang tagiliran na tumama sa wheelchair ni Russell. Kasalukuyang nag-aayos sa kusina ang dalaga nang hindi niya napansin na pumasok ang kanyang amo. Ezra? Hindi makapaniwalang sambit ni Russell sa kanyang pangalan. You're back? Nalilito man pero sumagot pa rin ang dalaga. Ha? Opo. Kababalik ko lang, boss. Totoo namang kababalik lamang niya galing sa grocery para bumili ng mga stocks. That's good. Masaya ako na nakabalik ka na. Nakangiting sambit ng binata. Ha? Thank you. Tila hindi siguradong pasasalamat ng dalaga. By the way, I need to talk to you later. Sige po, boss. Gusto ko rin po kasi kayong makausap mamaya. Kagatlabing sambit ni Ezra. Matapos ang kanilang saglit na pag-uusap sa kusina, nagpatuloy sa kanyang mga gawain si Ezra habang malalim siyang nag-iisip. Ilang araw din niyang pinag-iisipan na magbitiw na lamang at humanap ng panibagong trabaho dahil hindi niya na kayang manatili pa sa mansyong ito. Mahal na mahal niya si Russell pero alam niya na mali ito. May asawa na ang amo niya. Mas gugustuhin na lamang niyang lumayo kaysa manggulo ng relasyon. Alam niyang darating din ang oras na kakailanganin na niyang harapin si Russell upang ipaalam ang kanyang desisyon na mag-resign. Tatagal mo lang, Ezra. Kakayanin mo to. Pagungumbinsi ng dalaga sa sarili. Pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Pero kaagad rin niya itong pinunasan. Kinagabihan, matapos ang hapunan, kaagad na tinungo ni Ezra ang silid ni Russell upang kausapin ito. Tahimik niyang kinatok ang pinto bago siya pinapasok. Naabutan niya ang binata na nakaupo sa kama at nakasandal habang nakapikit ang mga mata nito. Boss, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Pagsisimula ni Ezra habang nakatayo malapit sa pintuan na halatang kinakabahan. Dumilat si Russell. Mula sa direksyon ng dalaga ay kita niya ang namumuting mata ng binata. Mas lalo lang siyang nasasaktan sa sitwasyon nito. Kinagat na Ezra ang kanyang pang-ibabang labi para pigilan ang emosyon. Ezra, just like what I told you a while ago, gusto rin kitang makausap. Pero ikaw na muna ang mauna. What do you want to tell me? Umayos ng upo ang binata habang nagsasalita. Huminga ng malalim si Ezra bago nagsalita. Boss,
gusto ko na po sanang mag-resign. Diretso niyang saad habang pilit na nilalabanan ang kanyang emosyon. Nagtaka si Russell at kaagad na tumutol sa gusto ng dalaga. Kadarating mo pa lang, galing ng probinsya nyo, tapos magre-resign ka na. Saglit na natigilan si Ezra. Ha? Probinsya? Paanong nakapunta ako doon? Boss, hindi nga ako gaanong umaalis ng mansyon. Sabog ka ba? Alam kong hindi ka nakakakita. Boss, pero sana aware ka na hindi ako pwedeng pumunta ng probinsya basta-basta. Lalo na at kung wala ang mga magulang mo, dahil walang mag-aasikaso sa'yo. I mean, meron pala, yung asawa mo. Umismid ang dalaga. Pero, hindi ko ugaling iwan ang mga tungkulin ko basta-basta na lang. Napakunot ang noo ni Russell at napagtanto agad na nagsinungaling si Carolina sa kanya. So, hindi totoo ang sinabi ni Carolina na may emergency sa probinsya nyo? Tanong ni Russell. Naging seryoso ang boses niya. Umiling si Ezra. Halatang naguguluhan din. Wala pa akong sinabi kay Ma'am Carolina na aalis ako, boss. At this point, napagtanto ni Russell ang mga kasinungalingan ni Carolina. So, she's been lying to me. Bulong niya sa sarili. Saglit siyang natahimik at kalaunay nagpatuloy. Bakit mo gustong mag-resign, Ezra? Is there something wrong? Tumalikod si Ezra. Hindi niya makayanang tignan pang muli si Russell habang nagpupumilit itong malaman ang dahilan ng kanyang pag-alis. Wala po, boss. Kailangan ko lang pong umalis. Aniya, ngunit alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Gusto niya nang umalis dahil baka hindi niya na mapigilan ang kaniyang sarili. Hindi nagpatinag si Russell. Ezra, come on, tell me. Alam kong may dahilan. Hindi ko hayang umalis ka nang di mo sinasabi sa akin ng totoo. Halos pumatak na ang luha ni Ezra pero pinipigil niya. Boss, hindi niyo po kasi naiintindihan. Si Ma'am Carolina, ang asawa niyo, bumalik naman na siya, hindi ba? You no longer need me here. Bumuntong hininga si Russell at sininyasan si Ezra na lumapit sa kanya. Lumapit ka dito sa akin. Kahit na nagdadalawang isip man ay ginawa pa rin ng dalaga. Naupo siya malapit sa pwesto ng binata. Nagulat si Ezra nang gumalaw papalapit sa kanya si Russell. He cupped her cheeks. Tell me your reasons kung bakit gusto mong umalis. Malambing na saad ng binata. Gusto mong umalis, but you're crying. Tell me, why is that? Kaagad na napansin ni Russell ang basa sa pisngi ng dalaga nang mahawakan niya ang pisngi nito. Pilit na iniwas ni Ezra ang kanyang muka, ngunit hindi ito binitawan ni Russell. Boss, tama na. Hayaan mo na lang ako. Halos nagmamakaawang sambit nito. I won't, Ezra. I can't let you leave. Stay here. Stay here with me, baby. Malumanay na pakikiusap ni Russell. Nagulat si Ezra nang dahil sa sinabi ni Russell. Boss? Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. She was caught off guard. The truth is, I like you, Ezra. Russell's confessed, making Ezra's eyes widened in shock. Russell? She uttered his name. Unti-unting inilapit ng binata ang kanyang muka sa muka ni Ezra para halikan ito. Ngunit kaagad na natauhan ang dalaga. Mabilis niyang itinulak si Russell sa katumayo. Hindi. Mali to, boss. Maling-mali. Nagpapanik at nalilitong sambit ni Ezra. Halata ang pagkalito sa mukha ni Russell. Anong ibig mong sabihin? Sa puntong iyon, hindi na nakaya ni Ezra. Boss naman! Hindi pwede ang gusto mo. Hindi pwedeng gusto mo ako. May asawa ka na.
Hindi ako dapat maging parte ng buhay mo dahil may asawa ka na. Tumulo ang mga luha ni Ezra habang binibigkas ang mga salitang iyon. Natutuwa siyang malaman na gusto siya ng binata, ngunit hindi maaari. Hindi niya gustong makasira ng relasyon. So what? Naiinis na sambit ni Russell. Boss naman huwag mo na akong pahirapan pa, please. Huwag ka nang magbiro ng ganyan. Nahihirapang sambit ni Ezra. I'm not joking, okay? Tila nawawala ng pasensyang pagpapaintindi ni Russell. Stop! Tama na! Ayoko nang makinig sa'yo. Kung ayaw mo akong payagan, kay Mamaris na lang ako magpapaalam. Huling saad ni Ezra bago tumakbo palabas ng kwarto. Inis namang napahilamos si Russell. Bukas na ang kanyang operasyon at hindi pwedeng mula si Ezra dahil sa kanya lamang siya kumukuha ng lakas ng loob na ituloy ang operasyon. He wanted to see her so badly. He wanted to stare her for so long. He had so many plans running to his minds na gagawin niya kapag natapos ang kanyang operasyon. Samantala, si Ezra naman ay umiiyak habang iniimpake ang lahat ng kanyang gamit. Nang matapos, kaagad siyang humiga at niyakap ang isang unan habang patuloy pa rin sa paghikbi. Kinabukasan, bago pa man tuluyang makaalis si Ezra, sinikap niyang harapin ang mama ni Russell, si Reese, upang magpaalam ng maayos. Hindi niya magawang umalis nang hindi nagpapakita ng respeto sa magulang ni Russell na naging mabait at mapag-alaga sa kanya simula nang magsimula siya sa mansyon. Tumawag siya kay Reese at nag-usap sila sa sala. Ezra, bakit bigla kang magre-resign? Malungkot na tanong ni Reese matapos marinig ang balak ng dalaga. Napayuko si Ezra habang pilit na nilalabanan ang luha. Ma'am, masyado na pong komplikado. Alam ko pong nandito na si Ma'am Carolina at siya naman po talaga ang may karapatan kay Sir Russell. Hinawakan ni Reese ang kamay ni Ezra at malumanay na tumitig sa kanya. Ezra, alam kong hindi madali ang sitwasyon, pero nakikiusap ako. Huwag ka munang umalis. Hindi ngayon na kailangan ka ni Russell para sa kanyang operation. Nagulat si Ezra sa hiling ng ina ni Russell. Ma'am, hindi po ba mas mabuti na nandito si Ma'am Carolina para alagaan at suportahan si Sir Russell? Siya pong asawa. Ako po'y... Ezra, may nahong pagputol ni Reese. Alam ko kung anong klaseng tao si Carolina. At alam ko rin kung gaano ka kaimportante kay Russell. Siya mismong nagsabi sa akin na ikaw ang pinagkakatiwalaan niya sa mga oras na to. Hindi ito tungkol sa pagiging asawa o katulong, Ezra. Ito ay tungkol sa taong mas kailangan ka. He needs you to be there. Natulala si Ezra. Pero bakit po ako, ma'am? Naguguluhang sambit niya. Maliit na ngumiti ang ginang bago nagsalita. Because my son loves you. And I know you feel the same way too. Nahulog ang mga luha ni Ezra sa pisngi. Alam niyang hindi madali ang hiling ni Reese, pero sa loob-loob niya ay ayaw din niyang iwan si Russell, lalo na sa ganitong panahon. Ma'am, hindi ko po alam kung kakayanin ko. Mahirap na po ang sitwasyon, lalo na kapag... Hindi niya maituloy ang gusto niyang sabihin. Niyakap siya ni Reese. Ezra, minsan, kailangan natin gawin ng tama kahit mahirap. Russell is going through a lot, and the surgery is crucial for him. Just stay a little longer for him. Kapag maayos na ang lahat, pwede ka nang umalis, kung yun talagang gusto mo. Pilit na nilalabanan ni Ezra ang emosyon, pero sa huli, pumayag siyang manatili para kay Russell. Alam niyang mahirap ito. Pero nais niyang makita ang binata sa huling pagkakataon pagkatapos ng operasyon nito. Habang nasa ospital, tahimik na nakaupo si Russell kasama ang kanyang ama na si Romeo at si Carolina. Palapit na ang oras ng operasyon at kabado ang lahat.
ngunit hindi maitatanggi ni Russell na ang boses na Ezra ang gusto niyang marinig. Nababahala siya kung natuloy ba ang desisyon nitong umalis. Samantala, halatang iritable si Carolina, ngunit pilit itong nagpepeke ng ngiti. Dumating si Reese kasama sa Ezra sa ospital. Dumiretso si Reese sa pwesto ng anak saka ito kinausap. Tanging pagtango lamang ang ibinigay ni Romeo kay Ezra nang magtama ang kanilang mga mata. Tumaas naman ang kilay ni Carolina nang makita si Ezra. Pinipigilang maging emosyonal ni Ezra habang tinititigan si Russell. Nagulat si Ezra nang tawagin siya ni Reese saka pinalapit. Nangangatog ang mga tuhod na naglakad sa kanilang direksyon. Reese held Ezra's hand and gave it to Russell. Nanlaki ang mga mata ni Ezra at pinagpawisan ang kaniyang kamay. Ezra, Tanong ni Russell na may bahagyang kaba sa boses. you're here. Hindi makapaniwalang sambit ni Russell. Opo boss, nandito po ako. Mahinang sagot ni Ezra habang pilit na nagpipigil ng luha. Nandito lang po kami para sa'yo boss. Magiging maayos din ang lahat. Bago pumasok si Russell sa operating room, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ezra. Ezra, ikaw ang una kong gustong makita kapag natapos ng lahat ng to. Huminga ng malalim si Ezra. Magiging maayos ka, boss. Bulong niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Nang ipasok si Russell sa operating room, dumating ang malalim na katahimikan sa buong ospital. Tahimik na naghintay si Romeo at Reese sa labas ng operating room. Habang si Carolina naman ay nagkunwaring abala sa kanyang telepono. Si Ezra, na nananatiling tahimik sa isang sulok, ay hindi mapakali. Habang naghihintay sila sa labas ng operating room, biglang lumapit si Carolina sa kanya. Ang kaninang malamig na ekspresyon ay napalitan ng matalim na tingin. Ezra, ano pang ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Carolina. Hindi kaagad nakasagot si Ezra. Senyora, si Ma'am Reese po ang nag-request na magstay ako dito para sa operasyon ni Sir Russell. Napataas ng kilay si Carolina, halatang hindi natutuwa sa sagot ng dalaga. You know, it's better if you just leave after this. Russell doesn't need you. He has me, his wife. Tumango si Ezra, kahit na may kurot sa kanyang puso ang mga sinabi ni Carolina. Opo, aalis na po ako pagkatapos ng operasyon. Hindi na po ako magtatagal dito. Sa puntong iyon, tahimik ngunit may lihim ng ngiti na naglakad si Carolina pabalik sa kanilang pwesto. Matapos ang matagumpay na operasyon ni Russell, binantayan siya ng mga doktor at pamilya niya. Sa isang sulok ng silid, tahimik na nakaupo si Ezra. Pinagmamasdan ang malalim na paghinga ni Russell habang natutulog ito matapos ang operasyon. Alam niyang ito na ang tamang oras para umalis. Habang kausap ng mga magulang ni Russell ang doktor tungkol sa kalagayan ng binata, sinamantala ni Ezra ang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na may lamang ilang personal na gamit at maingat na lumabas ng ospital nang walang paalam. Dumiretso siya sa terminal at sumakay ng bus pabalik sa probinsya. Pagdating na Ezra sa probinsya, sinimulan niyang buuin muli ang kaniyang buhay. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na karinderya na malapit lamang sa kanilang tahanan. Mahirap man pero sinubukan niyang kalimutan ang nakaraan at magpatuloy. Samantala sa ospital, nang magising si Russell at muling imulat ang kanyang mga mata, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nakikita na niya ulit ang mundo. Isang mundo na matagal niyang inasam na muling makita. Si Ezra kaagad ang unang pumasok sa isipan ni Russell nang maidilat niya ang kanyang mga mata. Ezra, nasan si Ezra? Tanong ni Russell. Sa una, inakala niyang nasa paligid lang ito.
Pero nang hindi niya ito makita sa silid, agad siyang kinabahan. She left after the operation. Sambit ni Reese. Hindi sumagot si Russell. Kumuyom ang kanyang kamao. Sinabi niya sa akin, bago ang operasyon, na balak na niyang umuwi sa probinsya. Nakiusap akong manatili siya, pero mukhang desidido na talaga siya. Hindi na siya naghintay. Malungkot na saad ni Reese. Galit at pagkadismaya ang naramdaman ni Russell. Hiniling niyang si Ezra ang unang makita matapos ang kanyang operasyon, pero wala na ito. Ngunit hindi niya hahayaan na tuluyang mawala ang dalaga sa kanyang buhay. Nagdesisyon siyang ipahanap si Ezra. Inutusan niya ang ilan sa kanilang mga tauhan upang malaman kung saan ito nagpunta. Pero bago niya maibalik si Ezra, alam niyang kailangan munang harapin ang isang bagay. Si Carolina. Nais niyang tapusin na ang kanilang kasal. Ngayon na bumalik na ang kanyang paningin, he will make things right. Ang unang-una niyang gagawin ay asikasuhin ang divorce papers nila ni Carolina sa ibang bansa dahil sa Amerika sila ikinasal. Mom, what does Ezra look like? Tanong ni Russell sa ina. Huminto si Reese sa pag-aayos ng mga damit ng anak sa ospital bago nakangiting sumagot. She's pretty, anak. When you first glance at her, mukha talaga siyang masungit, lalo na kung nakataas ang mga kilay niya. Her deep black eyes are shouting with fierceness. Nagmumukha rin siyang may lahi dahil sa tangos ng ilong niya at makakapal na mga labi. Sa tingin ko ay ang isa pa sa asset ni Ezra bukod sa makintab, kulot at maikling buhok ay ang nunal niya sa ibaba ng kanyang kanang mata. Tumangu-tangu naman si Russell. I hope I can see her. Ngumiti si Reese at dinukot ang isang larawan sa kanyang bulsa bago binigay kay Russell. This is her, anak. Kaagad na tinanggap ng binata ang larawan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. She's a goddess. Manghang-an niya habang hinahaplos ang larawan ni Ezra. Ano nang plano mo ngayon, anak? Balita ko wala si Ezra sa kanilang probinsya. Paniguradong nasa ibang lugar yun. I'll marry her, of course. Tila proud na sagot ni Russell. But first, I need to fix everything. I'll contact Jaren para ihanda ang divorce papers namin ni Carolina. Tumaas ang kilay ni Reese. Jaren? Jaren Salvador? Yung kababata mo? Aba, matagal ko nang hindi nakikita ang batang yun ah. Dinampot ni Russell ang kanyang telepono saka tinawagan ang nasabing kababata niya. Hey bud, how are you? I heard that your operation is a success. Congrats! Unang bungad ng tao sa kabilang linya. Thanks, Jaren. I won't beat around the bush. Hihanda mong divorce papers namin ni Carolina. Also, contact your brother, Jade. I need all his men. I want him to find a woman named Ezra Luzon and warn him not to do stupid things with her. That, hahanapin kita. Isang buwan na ang lumipas bago matagpuan ni Russell si Ezra sa isang probinsya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ramdam ni Russell ang matinding kaba dahil sa unang pagkakataon, sa wakas ay nakita na rin niya ang babaeng mahal niya. Abala si Ezra sa kanyang ginagawa sa karinderya. Hindi namamalayan ang pagdating ng binata. Ezra? Mahina niyang tawag. Napalingon si Ezra at napamulagat ng mata nang makita si Russell na nakatayo sa kanyang harapan. Russell? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi makapaniwala na naroon ang binata. Ngumiti si Russell at lumapit ng kaunti. Hinahanap kita, Ezra. Alam mo bang halos isang buwan kitang hinahanap? Hindi ako tumigil hanggat hindi kita natatagpuan. And finally, you're here. Nanlaki ang mga mata ni Ezra at hindi alam ng dalaga ang isasagot. Hinahanap mo ako? Pero bakit, Russell? Di ba dapat nandun ka sa asawa mo? Si Carolina.
Napabuntong hininga si Russell at tumitig kay Ezra. Ezra, tapos na kami ni Carolina. Inasikaso ko na ang divorce. Wala na siya sa buhay ko. Ikaw ang hinahanap ko mula nang magising ako mula sa operasyon. Gulat na napatingin si Ezra sa kanya. Divorce? Ibig sabihin, wala na kayo? Oo, wala na. Pinilit ko lang ayusin lahat bago kita puntahan dahil ayokong maging tayo habang magulo pa ang sitwasyon ko. Natigilan si Ezra. Pero Russell, bakit ako? Anong meron ako na wala siya? Alam mo naman na wala akong kayang ibigay. Mabilis na pinutol ni Russell ang sinasabi ng dalaga sa pamamagitan ng paghalik. Siniil niya ng isang malalim na halik ang dalaga bago nagsalita. Ezra, hindi ako naghahanap ng kung anong kayang ibigay. Ikaw ang gusto ko. Hindi dahil sa kung anong meron ka o wala ka. Ikaw ang gusto ko dahil ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ikaw ang nagpapalakas ng loob ko. Ikaw ang mahal ko. Hindi makapaniwala si Ezra sa mga naririnig. Mahal mo ko? Tanong niya, tila hindi pa rin makapaniwala. Mahal kita. Hindi ba sinabi ko na sa iyo yun noon? Seryosong sagot ni Russell habang titig na titig sa kanya. Akala ko, hindi yun totoo. Unti-unting tumulo ang mga luha ni Ezra. Russell, mahal din kita. Pero natatakot ako. Paano kung hindi ko kayang ibigay ang lahat ng kailangan mo? Hindi ako kasing perfect ni Carolina. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ezra. I don't want you to be a perfect. Gusto kong manatili ka sa kung ano o sino ka. I love you because you are you. Sa halip na sumagot, biglang iniangat ni Ezra ang kanyang muka at siniil ng halik na malalim si Russell. Mukhang nagulat ang binata, pero tumugon din ito ng halik sa dalaga habang yakap-yakap siya na parabang ayaw na nitong bumitaw. Matapos ang ilang sandali, bumitiw na sila sa isa't isa at parehong hinihingal. Russell, gusto kitang makasama habang buhay. Bulong ni Ezra habang nakatingin kay Russell na puno ng pagmamahal ang mga mata. Ngumiti si Russell at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Yes, we will be together forever.